Mis compatriotas, en este tiempo de cambio, creo firmemente que un libro puede ser un arma de conocimiento y cambio. Este libro no es solo un relato de experiencias, sino un llamado para el cambio. Este es el momento adecuado. El No Limitangere es una voz de esperanza para nuestros compatriotas. Sus páginas serán un reflejo de nuestra sociedad. Ang No Limitangere ay hindi lamang isang nobela. Ito ay isang misyon, isang pagtawag sa lahat ng Pilipino na magising, magtagumpay laban sa kaharian ng kamangmangan at kawalang katarungan. Ang No Limitangere ay isang paalala na hindi tayo dapat manatiling tahimik sa harap ng katiwalian at pang-aabuso. Sa pamamagitan ng kaalaman at pagkakaisa, magtatagumpay tayo laban sa anumang pagsubok. Dr. Cesar, ikaw ay hinahatong sa paan ng gobyerno. Sumama ka sa amin. Ano ang akusasyon laban sa akin? May koneksyon daw kayo sa mga kilisang nagpapalayang mapabagsak sa pamahalaan. Handa akong harapin ang anumang parusa, ngunit hinihiling ko na may parating ang aking mga minsay sa ating mga kababayan. Kahit mapama ako, ang aking isinulat at adhikain ay mananatili. Mabuhay ang Pilipinas! Alamin ang storya ng mga taga San Diego. Maraming kasiyahan, kalungkutan, mga problema na kailangan lampasan. Sa daang alwege ng Ilog Binundok, sa isang malaking bahay nakatira si Don Santiago de los Santos. Kilala siya bilang Kapitan Tiago dahil sa kanyang kayamanan at kabaitan. Nabalita mo na bang handa sa bahay ni Kapitan Tiago? Oo, at lahat tayo ng batado. Tayo magayak na at magsusot tayo ng mag-ara. Sus Mariostek, tignan niyo apakagulo, apakadumi, apakakat. Hindi ka nais-nais sa paningin. Ay naku po, humanda kayong mga inutil. Napakalaking handa. Ano sa tingin? Naturalmente, apakayamang tao ni Kapitan Tiago. Deprimente, halatang ibang-iba ang pamamahala rito kumpara sa Madrid. At ang ayoko pa, punong-puno ng mga Indio. Ayoko talaga sa mga Indyong yan. 2 taon akong nagtiis sa kanin at saging sa bayan bilang pura parobo. Ngunit nung ako'y ihatid, ilang matanda at monoseseros lang ang naghatid sa akin. Mga walang utang ng loob. Magtandaan kayo, Padre Damo. Kapagkan, nasa ilalim kayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverencia. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kang mag-alala dahil matagal nang hindi tinuturing ni Kapitan Tiago na siya ay isang Indio. Sigurado na magiging kasi sa club ang nangyari sa kanila ang nangyari sa akin. Nako, nagsayang ka lang ng panahon sa pagpunta rito. Madadatnan mo lang ang tinola sa handaan. Halatang hindi pinag-isipan. Mga mahal kong bisita, kinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan, si Don Rafael. Kadarating lamang niya, palubhasay sa 7 taong pag-aaral sa Europa. At akalain niya mukha ng banyaga. Biro lang. Si Juan Crisostomo Ibarra. Kinalulugod ko kayong makilala lahat. Aba, Padre Damaso, isa na sa puso ko na makilala ang matalik na kaibigan na aking ama. Kung ako'y nagkakamali, tawad ko. Hindi ka nagkakamali, Diego. Ngunit kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ikaw pala ang anak ni Don Rafael. Mabuti at nakarating ka ng walang bahay na problema. Gracias, Senyor. Isang mabuti at mawain ng ama. Nakakilala ko to at narinig ko itong nakasama. Basta sabi ko na isa sa makagalang-galangan ang matapat na mawain ng Pilipinas. Maraming salamat at ilapin niyo ang aking agapan sa aking mawaling ako. Marapat ninyo igayahin ko ang tradisyon na alaman ng pagkakilala ng Alex. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Gino, ako si Kapitan King.
kaibigan ng Kapitan Chan at nakaibigan ng Kapitan ng iyong ama. Maaari po bang makasaya ng sa isang hapunan bukas? Salamat po. Focus mo ay uuwi na po si Sander. Pero ang narapat sa Bisera, Padre Damaso, para sa iyo yan, Padre Sabayla, sapagkat ikaw ang kura sa bayan ito. Tama lang natin dito kayo sa Bisera, Padre, sapagkat kayo ang unang kura sa pamilya ni Kapitan Tiago bilang kumbisor. Kung gayon. Iyo, halika. Nagpaluto talaga ako ng tinola para sa iyo. Bakit po matagal mo na itong sugilan mo? So po kami na, darating na pinuna. Nakakayamot talaga! Upo, liig at pakpak na ang natira sa akin. Ibarra! Estoy school, patuya! Tama, Padre. Hindi lang siya ang kumuha. Senyor Ibarra, 7 taon pala ikaw nag-aaral sa Europa. Mabuti hindi mo nakalimutan ang Las Pilipinas. Hindi po. Ngunit, dahil ako pinakalimutan na aking pare. Okay, pwede sige. Halos isang taon na pinawalay, kaya wala akong mga maging ang San Diego. Kaya hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung ano nangyari sa akin. Don Ibarra, nasaan ba kayo sa Europa? Hindi ata kayo nakakatanggap ng telegrama. Pagdadami, Senyor at Senora. Ngunit para hindi maging malungkot ang aking usapin, lalo na nasa gitna tayo ng kasiyahan. Ito na lang ang iyong sagutin, Senyor. Ano ang mga nakita mo na langit sa mga bansang napuntan? Yan na ba ang edukasyon ng Europa? Nauumig ang tao na para bang isang mulo. Pansin ko lang na ang kaunlaran o kahirapan ng mamamayan ng isang bayan ay katumbas sa kaunlaran. O di kaya ay kawalan nito. Lalo na sa mga politigang kabuhayan at pananampalataya. Yun lang ba ang natutunan mo? Ang tagal mong ginugol ang oras mo sa Europa. Yun lang ba ang natandaan mo? Nagsayang ka lang ng pera mo, Ibarra. Senyores, huwag kayong magtaka sa ugali ng ating kulang. Sapagkat mula noon ay ganyan na siya at hindi na siya nagbago. Naaalala ko pa noon ay pumupunta ka pa sa aming silid upang Senyores, huwag na kayong magtaka sa ugali ng dating kulang. Sapagkat ganyan na siya mula noon pa at hindi na siya nagbago. Naaalala ko pa noon na pumupunta pa siya sa aming silid para lang kumain ng tanghalian at hapon. Wala kang hiya! Sinasabi mo bang matakaw ko? Tansya, papatuloy ang hapunan. Yung ako ka pumili. Oo, may kailangan ko ng malis. Wala na akong masasabi para patigil ng iyong pag-alis. Darating na si Maria Clara, ang iyong kasintahan. Alam mo bang matagal pa na niyong iniintay? Oo, pero mamatay na ako kahit sa kasalanan. Nakita niyo ba ang ugali ng batang yun? Nakapunta lamang ng Europa ay nagpalalo na. Kitonto, inimumungkahi ko na yung pagbawal ang pag-aaral sa ibang bansa.
akong napakaganda ng isang dalaga. Si Ibarra ay lumalakad na di batid ang patutunguhan. Sa mahinang lakad ay narating niya ang iliwasan ng binundok. Nagpatuloy sa daang sa Kristya. Naroon ang mga inchik na nagtitinda at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Oh, Diyos ko. Ang umagang ito ay parang pangarap lamang ng 7 taon ko na nasa Espanya. Iho, mag-ingat ka, maging alerto ka sa mga team ng inyong mga kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat maging aral ito sa iyo. Pagpatawad mo sa akin, Larry, inihay kayo sa aking ako. Ngunit, sa aking pagkakapatid, lang naging kaaway. John Rafael Ibarra ay matulungin at pinakamayaman sa tayo. Ngunit, hindi ko akalain na mayroon pa rin sa natatagong mga kalaban. Yun na, alam ko na bakit nag-aalin na sa kapatid siya kung nakasabi ng patungkol sa aking ama. Bakit siya nasa pilitan? Ba ang kayo kasigan at bakit siya naroon? Pinalabas ng kinaukulan na pumatay siya ng kasamang mga at sa artilyerong naniniligtas. Ngunit lahat yun ay walang bahid na katotohanan. Kumuha pa nga ako ng abogado para suriin ang kaso. Nagtagumpay nga, uli naman na ito lahat ng saay. Pauman nyo, nang kailangan ko na umalis, pabatik ko na kay Kapitan Chago ang ibang nangyari. Maraming salamat sa ibang sa Di nada. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Nagpunta na sa kwartel ang tenyente, habang sumakay naman si Ibarra ng kalesa at nagpahatid sa Fonda de Lala. Samantala, sa bahay ni Santiago, Tila iba ang ihim ng hangin sa'yo, Tiago. Wala lang ito. Sadyang nalulungkot lang ako sapagkat napagtanto ko tila ang aking mahal ay gusto kong maulit na kasama kahit wala na sa piling ko. Huwag mo nang alalahanin yon sapagkat nasa magandang kabilang buhay na siya. O Clarita, nandito ka na pala. Tia Isabel. O siya, maiwan ko muna kayo. habang naihiga si Kapitan Tiago sa kanyang kama, ay naiisip niya ang mga panahong lumipas. Meron nga po ba? Walang anuman, Iha. Sadyang naalala ko lang ang iyong ina kahit wala na siya dito. Nagpapasalamat lamang ako sa Panginoon na binayaan niya tayo ng mabuting buhay. Ngunit sa wali ko'y mas masaya sana tayo kung nandito pa ang iyong ina. Papa, huwag niyo nang balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa ay matulog na kayo. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at biniyayaan niya ako ng mabuting anak na katulad mo. Kung buhay lamang talaga si Pia, ang kaligayahan ko ay paniguradong buong buo. O Pia, aking mahal na esposa, naway makapiling ng lumikha ang iyong kaluluwa. Sa malangit kanawa. Si Pia Alba ay isang magandang binibini na nagmula sa Santa Cruz. Hanggang sa kalaunay na pangasawa ni Kapitan Tiago at nagtulungan ang dalawa sa paghahanap buhay. Hanggang sa yumaman ng husto at nakilala sa alta sosyedad. Tiago, pag-isip-isip ko lamang na bumalik na lang kaya tayo ng lupain sa San Diego at doon na lang tayo tumira. Mali, mahal ko. At ngayon din na tayo bibili. At doon na rin magsisimula kasama ang ating magiging anak. Ipinapayo ko na kayo'y magpunta sa Obando, kina San Pascal Baydon, Santa Clara at San Nuestra Estrada sa Lambao at doon ko kayo ipagkukumpisal. Opo, Padre. Dumating ang mag-asawa
at pinapuntang mag-isa sa kwarto si Pia Alba. O man, no, Padre. Ngunit bakit po tayo dito mangumbisan? Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka. O may Padre, magpabitawan niyo po akong kandidato! Tila nagluksa ng lubusan si Pia Alba, ngunit gining naman ang dasal niya. Siya ay naglihim ngunit naging masakitin. Nang siya ay magdalang tao, pagkapanganak niya, siya ay namatay. Kinabukasan, maagang-maaga pa, ay nagsimba na sina Maria Clara at Tia Isabel. Pagkatapos, nag-ayang umuwi na si Maria. Habang patuloy ang araw, nainip si Maria at nagtahi. Habang nagtatahi, kinausap siya ni Kapitan Tiago. Maria Clara, sa palagay ko, tama ang payo ng iyong doktor. Na doon ka muna sa probinsya magbakasyon. Sa aming tingin, ikay namumutla dahil kailangan mo ng sariwang hangin. Saan mo ba gusto? Sa San Diego o sa Malabon? Ikay magdala na rin ng gamit para sa iyong mga kaibigan. Opo, Ama. Palagay ko, mas maganda kung sa San Diego na lang si Maria Clara. Maganda ang bahay doon at napapalapit na rin ang fiesta. Tama ka. Kapitan Tiago? Aba, Ibarra. Lokong batang ito, ano ang nangyayari sa'yo? Hala, samahan na kitang ayusan habang nag-uusap ba silang dalawa ng iyong ama. Kumaesta si Ibarra. Salamat na muli kang bumisita sa aming tirahan. Magandang umaga po sa inyo. Nak Maria, Lagi mo ba akong inaalala? Ngayon saan ba hindi mo ako nakalimutan sa ibang bansa? Marami ka bang may pwedeng napuntahan at kakilalang babae? Sa napakagandang obra ng Diyos sa aking sinisip. Bakit ba ako nga hindi ba? Sinusumpa ko na haalagaan at pangalan kita at ikibigay ko ang aking buong buo. Hindi ako naglakbay tulad mo. Ang narating ko lamang ay Manila at Antipolo at ang iyong bayan. Nung pumasok ako sa Beaterio, hindi kita labis makalimutan. Araw man o gabi, nakatitig sa telegram at iyong inilikha at iniisip na bawat segundo na sana bumalik ka. Ito ang pinundahang na ibinigay mo sa akin. Ito lang ang nagsilbing nakatago sa akin. Labis ang kagustuhan natin sa isa't isa. Ngunit, patawad ang isita. Ngunit kailangan na kitang lisan. Paalam ang isita. Kailangan na kitang lisan. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway nakapaglakbay ka ng lutas at magluwasal. Paalam. At nabayan ka nawa ng... At nang matapos na ang pag-uusap ng dalawa, Clarita, kung ikay nababagabag, magpulot ka ng kandila para kay San Roque at San Rafael. At siguradong babantayan nila si Ibarra sa kanyang paglalakbay. Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga rin, Isabel, Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kaya. Saan ang inyong tulong? Pupunta po kaming Beaterio, Padre. Upang pakin ang natititang gamit ko doon. O bueno, pupuntahan ko lamang ang iyong ama. Naway ligtas kayong makapaglakbay. Muchas gracias, Padre.
Nung umalis na ang dalawa, pumanhig na ng hagdan ang pari habang mukhang may inis. Santiago! May mahalaga tayong pag-uusapan. Padre, anong inyong sadya? Mayroon lamang akong sasabihin sa yung importante. Ngunit doon tayo sa lugar na hindi tayo maririnig. Tandaan mo lamang na mabuti ang mga binanggit ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lamang ang inyong kapakanan. Naintindihan ko, Padre. Masusunod ang iyong kahilingan. O bueno, naalis na ako. Sinabi ko nga ba, at ang kahilingan ko rin ang masusunod. Ano, kamusta? Anong balita? Hindi po totoo ang balibalita kay Ibarra. Mabuti siyang tao at maginoo. Yan ba ang paniniwala mo? Nag-umpisa po kagabi ang balita. Bakit? Paano? Nagkasagutan po sina Padre Damaso at Ibarra. Magkaisang dibdib pa lang isang anak ni Kapitan Tiago kay Ibarra. Nag-aral sa kumbento ang dalaga at si Ibarra naman ay mayaman. Hindi niya gugustuhin na may makagalit sapagkat makakasira iyon sa kanyang kinabukasan at kayamanan. Parehas tayo ng paniniwala dahil kay Maria Clara at Kapitan Tiago. Si Ibarra, buong-buong kapanalig natin. At kung di makakabuting ipagbasya natin na maging kaaway siya at para sa ikakabuti na rin ng aking korporasyon. Samantala, sa San Diego ay abala ang mga sepulturero, sabagkat bukas ay Todos los Santos. Nag-uusap ang dalawa sa kanila habang may hinuhukay na bangkay. Uy, sa ibang lugar na lang tayo magukay. Bagong-bago pa yan, no? Lalo na may mga dugo pa ang mga buto. At sariwang-sariwa pa. Bagong-bago ang mga bangkay na inilibing dito. Ayoko na, kitang-kita mo yan. Yung mga dugo pa ang mga buto. Sobrang arte mo naman kung ginawa mo sana yung ginawa ko nung 20 araw na inilibing ang mga bangkay. Sobrang dilim pa nung gabing iyon. Malakas ang ulan at nawalan pa ako ng ilaw. Meron pa nga isa na tanggal ang mga pako sa katawan niya at lumabas ang kanyang kalahating katawan. Ang baho-baho nito at inihukay ko pa. Bagay mo hinukay yung bangkay. Nasaan ang bangkay? Sino nagusto sa iyo? Sino pa ba? Eh di si Kurang Malaki. Inutos sa akin ni Kurang Malaki na ihukay ang bangkay sa mga libingan ng mga inchik. Ayoko na. Nakikita mo yung mga bangkay mo yan? Natatamaan ko yan kanina. Yung bungong nabiyak. Dahil sa Todos los Santos nung araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao. Pumunta rin si Ibarra para bisitahin ang puntod ng ama. May tanong ko lang po sana. Alam niyo po ba kung nasa ang puntod ng aming ama? Opo, senyorito. Pinagawa po ito ni Kapitan Tiago, yung unit na mga libro. Walang galang na po. Alam niyo po ba kung saan yung puntod kung may malaking puntod na nakapangalan ay Don Rafael Ibarra? Ah, yung puntod na may mga bulaklak? Eh, naisunog ko na yun eh. Ha? Sinunog? Opo, pinutusan ako ng Kurang Malaki. Bakit yung hinukay ang kanyang puntod? Saan nyo ito dinala? Inutusan ako ng kura na ilibing ang bangkay sa mga inchik.
ginawa niyo naman ang kanyang sinabi? Hindi po, senyor. Mabigat ang bangkay noon at umuulan ng malakas. Kaya't ibinaba ko ang bangkay sa ilog. Hindi ko naman alam na aagusin ito. Pasensya na, senyor. Ayusin ang mga alampay, aura mismo. Ikaw! Ikaw ba ang gumawa ng kalapastangan sa aking ama? Ikaw ba? Ikaw ba? Ano man ang iyong sinasabi, hindi ko alam kung ano ang iyong binabanggit. At kung hindi ikaw, o di sino? Siguro naman di ako ang kurang ang iyong hinahanap, kundi pinalit ko si Padre Damaso. Pasensya, reverensya, sapagkat wala sa tamang pag-isip ang aking senyor. Nagawa niya lang iyon dahil sa galit. Napatawad ko naman siya, ngunit napakasakit para sa akin ang kanyang ginawa. Di ko masisisi ang kanyang ginawa. Gabayan naman siya na may kapal. Tingin kayo. Ang ganda ng panahon, hindi ba? May darating na dilubyo ay ang tangi kong kakampi, sapagkat ito ang magdadala ng maraming unos sa inyong lahat. Haha. Kayo rin ang mawawalan. Ano raw? Sina Crispin at Basilio Dinay mo mabuti ang talo. Basilio, nagpahinga naman tayo. Kanina pa tayo nakatayo na pinapatarog ang kampana. Hindi po pwede. Papagalitan tayo ng sabis ng mayan. Oo nga pala, kailangan na susunod sa yung buwan-buwan. 2 real at 2.60. Bayaran mo na lang kaya sila gamit at nakuha ko nila sa sulakan. Para hindi na sila manggulo at makauwi na ako. Nako, Crispin. 2 punto lang ang inabot ko sa sabis ng mayan. At sinasabi nilang ingako mo ang ginto. 3 tayo. Kumbaga, 3.2 days kamay ang gagamitin natin. Hindi sapat ang sweldo ko. Natatakot na kasi ako eh. Sapagkat napakasama ng pura at sakis ng mayor. Mapungan niya magpagtapos please. Mga pasaway na bata, at kayo nagpapahinga. Di ba dapat pinatutulog mo ang kampana? Ikaw ba, Silvio? Magmumukta ka dahil hindi maganda ang pagtulog ng kampana. Hindi ka maaari kumuwi ng alas 8 ng gabi hanggang alas 10. Huli na po mga gwadya. Wala kang among pakig. Ikaw, Christy, hindi ka rin maaari kumuwi hanggang hindi mo kinalik ang iyong ninakaw. Di mo naman po yung ninakaw. Sumasagot ka pa, bastos na bata. Umigil ka, wala kang pakialam dito. Tama na po. Ano po? Nasakit na po. Ano po? Talagang magugustuhan ko si Basilio. Sisa, asan na ang pagkain? Sumakalam na ang sigura ko. Sandali lamang, hindi pa ito ang pagkain. Dalian mo, apakakupad. Hindi mo nabayantan yung mga anak? Uwi si Basilio. Kanyang saldo ngayon. Hindi na, magtira mo na ako ng pagkain na yan. Wala nang nagawa si Sisa. Minabuti na lamang niyang sinupin ang natirang pagkain at nagluto na lamang siya ng natirang 3 pang tawilis at tiniis ang gutom dahil alam niyang hindi nakakasya ang ulam para sa mga anak. Nang biglang dumating sa kadiliman ang hindi inaasahang si humahangos na Basilio. Nandito na po. Mas Mariosep, napasok ang Basilio. Ako pa yung magdadala na.
naiwan ko. Naiwan? Siya pa ba'y buhay? Mabuti naman kung ganun. Ngunit, bakit kaduguan? Na paano ka, anak? Ako po'y tumakas na lamang sa kumbento. Dahil lang po ako pinauwi ng sakit ng mayon. Dahil hindi raw po ako makakauwi kung hindi alas 10 ng gabi. Buwan na po maglakad ng alas 9. Kaya nung nakasalubong ko ang mga guardia civil sa bayan, sinagawan ako ng video at nagtatakbo po ako. Pinaputukan po nila ako at dumaktis-isip sa aking noo. Mga walang hiya talaga mga gwardiya sibil. Wala silang puso. Halika't, umupo muna. Gagamutin ko ang iyong sugat. Bakit daw hindi makakawin si Christine? Inarusahan po siya ng sakit ng mga dahil po naglakad siya ng dalawang untanang yunto. Kahit hindi naman po siya iyak. Ngunit hindi raw po siya makakauwi hanggat hindi po niya naibabalik yan. Ko, kawawa naman ang aking anak. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko ang pura bukas. Ika'y magpahinga muna. Kung natulog. Crispin! Oh, Basilio, anak. Bakit? Ano nangyari? Inay, ayaw ko na po maging sa Christian. Kunin niyo na po muna si Crispin sa kumbento at kunin ang aking negosyo. Wait naman po si Don Crisostomo. Baka po bigyan ako ng gatas na gusto ni Crispin o kaya po bigyan ako ng batang kalabaw. At pagtanda ko po ay magsasaka na lang po ako at mag-aaral. Hindi po po yan mainang ina. Pumayag na po kayo. Oo na, sige na. Pumapayag ako. Ayaw ko na po maging sa Christian. Opo! Tao po! Hindi na po kayo. Ako po si Sisa. Nagana sa isa. Maaari ko po bang makausap ng iba? Yung maaari ko sa siya. Kung gayon, maaari ko bang makausap ang anak ko kasi Huwag kang magkaila. Alam naman ng lahat na nasa sa inyo na si Crispin. ang nasa bahay lang ay si Basilio. Ang anak na si Crispin ay hindi mo mauwi. Andito nga, ngunit tumakas naman dahil ang dami nang niyakaw. Alam mo ba, baka hinahanap na nga siya ng guardia civil ngayon eh. Alam mo, napakabuti mong ina, ngunit may masasama kang anak at asawa. Lalo na yung maliit. Naku, baka masigitan pa niya ang kanyang tatay. Parang awa niyo na po! Hindi mo kayo dyan! Awa niyo na, hindi mo ako dyan sa Crispin! Parang awa niyo na po! Umalis ka, nakapahiya ka rito sa simbahan. Noong Ibarra, dito sa langang ito, itinapon ang iyong ama. Salamat, ngunit alam ko na kung saan itinapon ng aking ama. Huwag ka na magpasalamat sa aking Ginoo. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo dahil sa iyong ama. Napakalaki ang naitulong niya sa akin sa pagtuturo sa paaralan. Marami na siyang naihandog na tulong sa akin at sa mga pangangailangan ko nung ako pa lamang ay baguhan. Dahil sa kakulangan ng mga paaralan, ang mga klase ay ginaganap lamang sa kumbento sa tabi ng karwahe ng pura. At dahil kay Don Rafael, maraming natutunan ang mga bata sa wikang Kastila. Ngunit, alam mo ba, nilalait-lait ni Padre Damaso ang aking mga estudyante at pati na rin sa akin na huwag na raw gamitin at hindi raw babagay sa mga idiong mangmang at walang alam. Huwag kang mag-alala at inibitahan ako ni Teniente Mayor sa pagpupulong na magaganap sa tribunal. Pagkambitin ko lahat ng ating pinag-usapan. At huwag kang mag-alala dahil ipapatupad ko ang pangako ko na magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga mag-aaral. Sige na at kailan ko na mauna kayo dito.
Ako din sila namamagana ako ng sakritan. Sa siguro yan, kita sa akin. Tila hindi na wasto ang galaw. Pinaglaruan nila si Sisa nang biglang dumating ang Alpares upang tulungan ang kawawang babae. Hinayaan na lamang ito ng Alpares at paunti-unting naglakad si Sisa. Dito lang ang inay! Sino kayo? Auxilio! Pinagsabutan siya! Andyan pa ang pangalan ko! Tao po! Ang tao! Sisiraan siya ng bayan. Inihahanda ko na ang mga kagamitan natin bago pa mabuhang liwayway. Pero Esterto, Ibarra. Porke? Wari ko binabantayan niya lahat ng kilos ko. Takot ako sa kanyang mga tingin. Binikilabutan ako sa mga tinig niya. At madalas ay hindi ko na siya nauunawaan. At nabalitaan ko na hindi na raw nakakakain masyado ang kura. At ang sabi ay napapabayaan na raw niya ang kanyang sarili. Ngunit, hindi pwedeng hindi natin siya ibigay. Lalo na sa kaugalian na natin ito. At sapat, isa na rin ang Maria na rin siya. Malamig na ang simoy na hangin. Baka kayo ay magkasakit. Magandang gabi, Padre. Yan ang napakasarap lumanghap ng sariwang hangin. Isang kasiyahan sa bukid ang inanda ng ating mga kaibigan. Maaari po ba kayo dumalo? Saan naman magaganap ang pasayang ito? Nabatas po ng Bubad de Piñares. Malapit po sa puno ng balik. Doon po kasi ang nagtagpo ng mga dalaga. Para patunayan ko na wala akong sama ng loob sa inyo. Dahil sa mga nangyari, mulod kong tinatanggap ang inyong pagdala. Maaari tayo makikita. Sabik na sabik ang mga dalak at binata at ilang mga manang. Tinahak ang tabing ilog kung saan naroon ang dalawang bangkang kanilang sasakyan. Nakatutuwang tignan na ang mga dalagang may kanilang tinitignan sa mga kabinatahanan. Si Maria ay kasama ang mga matalik na kaibigan na sina Iday, Victoria, Sinang at Neneng. Nag-aaliwanan, nagkukwentuhan at lalo na nagbibiruan. Tila may gusto mamalimos. Mukhang tama ka sa iyong nabanggit, Iday. Hindi ka nakakaikot at suwal at magsipagdasal na tayo? Nagsigawan ang mga babae nang malaman na may butas ang bangka ng mga kalalakihan. Kung gayon, lumipat ang mga kabinata sa mga dalaga at nagtabi-tabi ang mga nagsusuyuan at nagkakatambal kasama ang bangkero. Paumanhin, ngunit ayaw. Sige na, Victoria. Si Maria Clara na lang. Maria Clara, maaari ka bang umawi? Ngunit ang alam ko lamang na uwi ko yung malulungkot lang yun.
Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay na mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na? Ako ang kasama, pero hanap mo siya. Nagtataka ang ilan kung bakit tila wala man lamang silang nahuli ni isang kataba o biyak. Kinuha ni Leon ang isang ikin at pinilit na kapain ang hanggaan ng baklad at iba ang gumalaw sa kanyang tabi. Buwaya! Buwaya! May buwaya sa baklad na yan! Tama nga si Leon, may banga sa baklad na to. Malaki hindi tulad ng iba. Yan. Wala kong dapat pagkudahan sa inyo. Sila ako. Pagkat hindi na ako. Kasama ko ang matapang na bagay. Pinaraos ni Padre Salvi ang misang pang-umaga ng araw na iyon at nagtuloy ito sa kumbento upang kumain ng almusal. Ano ang iyong nais? Padre Salvi, may dumating pong liham pa sa inyo. Bueno, ihanda ang aking karwahe. Nang sumunod na umaga, nagtungo si Ibarra kay Piloso Potasio upang humingi ng payo. Nandiyan ka pala, Ginoo. Ang nabala ng buhatan ko. May mapag-iling ba ako sa'yo? May nais ko lamang ang isang buhay sa inyo. Bakit po kayo nagsusulat sa hieroglifo? Dahil hindi ako nagsusulat sa ating panahon, kundi nagsusulat ako para sa inaharap. Sa panahon ngayon, mababasa na nila ang aking mga sinusulat. Ay tiyak na hindi ito pangangalagaan at susunodin pa ito. Ngunit ang susunod na sinanay ay higit na matalino. Sa anong wika po kayo nagsusulat? Sa ating wikang Tagalog. Maaari po bang gumamit ng hieroglifiko sa ating wikang Tagalog? Maaari. Higit na mas mainam na gamitin ang alpabetong Tagalog kaysa sa Latin. Nais ko po sana hingin ng payo sa inyo. Dahil nalaman ng aking ama na siya'y napabuhay pa. Nais ko po sana magpatayo ng paaralan at bilang pag-aalala na rin sa aking kasintahan. Pangarap ko rin yan. Pangarap ng isang baliw. At iisipin din nilang baliw kayo. Dahil lang hihingi ka ng payo sa taong mapagkakamaling baliw. Naniniwala ako na ang aking pangarap ay natutupad ng walang sabayan. Matutuloy ang iyong plano kung makikipagtulungan kayo sa mga taong sasabihin ko. Ito nga makapangyarihan ng mga kurang. Subalit, hindi ko ako naniniwala sa mga pang-abusong lakas at kapangyarihan. Ang pamahalaan ay walang pinakinggan, kundi ang puro. Naniniwala po ako sa inyo, pero sa katibayan ay wala pa pong bayan na dumarating. Pipi ang bayan, kaya walang dumarang. Ngunit darating din ang panahon niya. Nauunawaan ko po ang iyong sinasabi. Ngunit dapat ko pong malaman na ang mga utos na galing sa itaas ay hindi ipinapatupad pagdating sa ibaba. Ang nanunungkulan ay mapang-abuso. Pagkat ang iyong lupang tinatapag ay nasa kapangyarihan ng mga tao nagpapahalik sa kanilang mga kamay. Nagpapahalik na kamay? Di niyo po ba alam na sila ay natutugawan sa pagkamatay ng aking ama? Di sa aking kagustuhan na magganti, ngunit alang-alang sa kapatanan ng relihiyon. Naku iho,
Huwag muna ninyong gawin ang iyong plano hanggang hindi niyo lubusang natatanggap ang pagkasuhin ng iyong ama. Matutulungan kaya nila ako? At paniniwalaan na ako ay magpapatayo ng isang paaralan na magsisilbing tulay upang mawala ang kamangmangan ng bayang ito? Mabiguman kayo. Nakakatuwang ginawa ninyo ang nararapat ninyong gawin. Naniniwala po ako sa inyong sinasabi. Maraming salamat po, Ginoo. Sa ngayon ay ako ay papatungo sa isang kura na sana'y hindi katulad ni Padre Damaso. Muna na po ako. Kapistahan sa San Diego. Sa ang panig ka man lumingon, puno ng banderitas at mga bandang nagliligid. Nang madalas ding patugtog ng mga batingaw, kasunod ng paghahasimpawid ng mga paputok at kuwitis. Sa di kalayuan, Lalahad ko ito sa inyo, Kuya Carl, na kayo na po ang mag-ayos ng kagaitan sa paggawa ng paaralan. Masusunod. sa lahat ng handaan sa pista, namumukod tangi ang handaan ni Kapitan Tiago. Sinadya niya ito dahil kay Ibarra at sa anak na si Maria. Aking minamahal na anak, ako'y may pasalubong para sa iyo. Ito ay isang annos na may esmeralda brilyante at isang kapirasong kahoy galing sa bangka ni San Pedro. Napakaganda naman po nito, Ama. Maraming salamat po. O siya, magpapaalam na po ako. Tungo po po kami sa bahay. Sige anak, ngunit maaga kang umuwi dahil darating si Padre Damaso. Ibarra, makipaghapunan ka rin sa amin. Salamat po. Ngunit, hindi ko tayo. Nakarating sa luwasang bayan. Nakita nilang isang kitongin na nagtatago sa saklot nito. Naawa si Maria sa kitongin. Sa'yo na lamang po ang aking anak. Hindi po ito pang Nagpapasalamat ng may buong puso ang may kitongin. Dumating si Sisa at nilapitan ang may kitongin. Magandang umaga sa Ignacio. Ang magsaya ay hindi nangangahulugan ng paggawa ng mga kabaliwan. Ang iyong pananaw ay tama. Subalit wala tayong magagawa dahil ito ang kagustuhan ng Kapitan. Napakalaki naman ng 200 piso para sa isang misa. Tila hindi nalalayo sa isang palabas. Tulad na lang ng isang komedya. Aba, teka, Dr. Potasio. Mukhang nagkakaroon ng pagkukumpara sa mga palabas at misa. Para sa akin, ang mga kaluluwa ng mga nanonood ng komedya ay napupunta sa impyerno. Samantala, ang mga kaluluwa ng mga nakikinig sa misa ay napupunta sa langit. Tama kayo, masigit na nakakaaliw ang misa kesa sa komedya. Lalo na at si Padre Damaso ang magsesermon. Para sa akin, walang basihan ang komedya at misa kung saan mapupunta ang kaluluwa. Alam ko naman eh, hindi ko naiintindihan ang pinagkaiba ng isa at komedya.
Tiyak na mas mahirap ang pagsisermon ko ngayong hapon. La palabra de Dios, siempre depida frutos en la tierra donde se siembra. Por lo tanto, no se debe sembrar en terreno pedregoso. Unas a las que debemos imitar y admirar debido a su fe, como David, Roland y los guardias civiles en el cielo. Din natin ang bayan. Huwag itong iwan upang mag-aral lamang sa ibang bansa. Ang mga anak ng erehe ay bastos at walang galing. Habang patuloy ang misa, walang nakapansin na pumasok si Elias sa simbahan at lumapit kay Ibarra. Ibarra, ikaw ay aking binabalaan na mag-ingat sa pundasyon ng pagbasbas na gaganapin bukas. Huwag na huwag kang lalapit sa pundasyong bato dahil maaaring itong kanakan. Dito na nagtatapos ang sermon ngayong araw. Natutunan ko po ang pagkakaroon kilala kay Don Adonis, ang lolo ni Ibarra. Ginoong Kristo ko. Handa kami tumurin sa'yo upang maging matulog kaya ang maging proyekto. Dahil akong parinig ko mula sa inyo. Ayos mo ba? Kayo ang maglalagay ng banal na tubig sa pundasyon? Maraming salamat sa Panginoon. Ngunit, mas maganda kaya alalan natin si Madrisan na siya ang gumawa nito. Nais talagang maging matagumpay at masaya ang pagpapatayo sa paaralan. Pinangunahan ni Padre Salvi ang pagsermon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, papamahagi ko sa inyo ang banal na benediksyon ng papamahagi ng Diyos sa lahat ng iyong gagawin at paglalakbay. Naway, patnubayan kayo ng kanyang biyaya at payapa sa araw-araw. Amen. Tara, pag hindi ka pumunta dito, Ginoong Ibarra, mayroon akong nais makakita. Sugin mo at hihintay ko siya sa aking pag-ato. Kayo ang nagligtas ng aking buhay. Hindi pa ako nakakaganti ng utang na loob sa inyo, kahit ako'y narito upang makautang dito. Magsalita ka. Ipangako mo sa akin na huwag mo sasabihin kahit kanino ang ibinulong ko sa iyo sa simbahan. Huwag po kayong mabahala. Alam ko po ay kayo'y pinag-uusig, ngunit hindi ko kayo isusunod. Hindi ito para sa aking kapakanan, ngunit ikaw ay aking inaalala. Wala akong kinakatakutan kung sino man. Anong iyong ibig sabihin? Upang malagay tayo sa kapatagan, kailangan natin makita ang ating mga kaaway na walang pag-ingat at
may tiwala sa lahat. Aking mga kaaway? Sino ang aking mga kaaway? Lahat tayo ay may kaaway. Isipin mo mabuti, simula sa iyong ama hanggang sa ninunong lalaki. Kilala niyo po ba kung sino ang aking mga kaaway? Mayroon akong kilala. Kakamatay na lamang. Nalaman ko gabi na mayroong pagbubanta laban sa iyo. Gawa ng pagkipag-usap, kilala, at nawala ng pagtibong tao. Siya ay ilang araw dumayo sa maestro. Siya rin ay nagpanggap bilang tagakapit ng bato at hindi siya tumatanggap ng maliit na kabayaran. Nakikiramay ako sa taong yun. Nais ko pang malaman ang patungkol sa kanya. Kung siya ay nabubuhay sa ngayon, marahil siya ay makatakas sa hustisyang bulag. Ngunit paparusahan siya ng Diyos. Huwag mong kakalimutan ang iyong mga kaaway. Kapitan Tiago, ako ay darating sa alas 4 sa hapon at nais kong pumunta sa inyong bahay. Pangmani, ako yung aalis na. Darating na ako ikalituhan mo. Padre Salvi, bakit nila hindi pa ulit-ulit? Masyadong mapansin. Sadyang ganito lang ako, hindi madalas magsalita. Okay kaya, wala pa si Padre Damaso. Baka sa sobrang haba ng sermon niya, hindi na siya nakatalo. Mukhang masaya ang inyong pagtitipon na. Huwag niyo na akong pansinin at ituloy ang inyong pagtitipon. Maraming sumunod ko sila sa magkakaroon ng mga kasama sa pagkamatay ng paaralan at sa mga akitay ng tulong ng isip sa paaralan. Wala akong nalalaman sa mga akitay. Ngunit napapansin niyo ba ang mga simbahan? Ako ang gumawa ng balangkas niya. Ang mga taong bumahanga sa mga arkitekto ay mga hangal. Kahit sinong tao lang, kaya gawin ito. Basta malapad lang ang mga. Ipapalagay natin, tama ang sinasabi ni Father Damaso. Ngunit, ang paaralan ay nangangailangan ng dalubhasang manggagawa. Sa dalubhasa lang rin ang nangangailangan sa pangdalubhasa. Bakit kailangan pa ng arkitekto samantalang 4 na patyal lang yun? Tapos, lagyan ng atik sa itaas at tawaging paaralan. Silayo mo yung lahat. Kumapit kung sinunit, pamatay! Hindi! Tingin niyo biniwasan ko si Padre Damaso. Ngunit sa loob pa rin ng Diyos, siya pa rin na nandirito. Hindi mo alam ang halaganan sa Ama. Dahil sa iyong Ama, hindi mo naalala. Tama na yan, Ibarra! Nabalitaan niyo ba na patay na si Padre Damaso? Oo nga, alam niyo ba nang buhatin si Padre Damaso, duguan ang kanyang mukha, naway magpahinga siya ng maayos. Ngunit, hindi pa rin niya nababayaran ng kanyang mga utang. Nakita niyo ba ang ginawa niya kanina sa koledyo? Anong kanyang ginawa? Nakita niyo ba na lumabas ang mestizong Espanyol sa gitna ng Taiwan? Oo, napansin ito ni Padre Damaso. At alam niyo ba, pagkatapos ng misa, pinatawag niya ito at pinagsusuntok? Ang mga anak ko hindi na magiging doktor. Sinasabi mo bang wala na ang paaralan? Oo, dahil sa ginawang kasalanan ni Don Crisostomo Ibarra at dahil doon tinawag siyang pilibustero ng mga padre at pinahihinto niya ang pagpapagawa ng mga paaralan.